Yon, magandang gabi, Sir Alex, Ma'am Christine, Sir Dave, Sir Edward, Ma'am Fem, Ma'am Irish, Jeffrey, Sir John, Ma'am Maricel. And let's just, yung mga susunod, yung mga magjo-join, then hopefully makapag-join sila. Yan, joining naman na iba. Yan, si Sir Benedict, good evening. Yan, in today's lesson, very brief lang ang discussion. Okay? Let's go to, baka hindi tayo abutin ng isang oras dito. But, asan na ba yung ni Sir, ano nga ba pangalan ng ad account niya? Kalimutan ko. Uh, Name ng ad account niya. Talaga pag tumatanda na, makakalimutin na. Kailangan check ko lang dito. Saan na nga ba yung ad account niya? Ba't nawawala? Ito, Barley Biz. Yan. Yan. Alright, so I'm gonna share my screen. Sa mga bagong dating, si Sir Gary, Jeffrey pala, sorry. Sir Jeffrey, Ma'am Maricel, good evening. Ezekiel, good evening. Yan, dadami din tayo. But, yeah, I am worldwide. Sir Bendic, maraming salamat sa pag-heads up. Pasagpasensyahan mo na at nagkakaedad po tayo. Ayan. Nakita ko na po, Sir Benedict. Yon, good evening sa lahat. And eto. So pag-usapan natin itong mga reporting column na to. So I'm here. Yes, good evening Sir Ezekiel. I-arrange ko lang ito based doon sa gusto kong arrangement ng reporting column. Kasi sa sobrang dami nito, hindi mo kailangan i-memorize ito lahat. So, yung ipapakita ko lang sa inyo dito is yung pinaka-importanting metrics na kailangan yung sundan para makita nyo kung paano yung pagkakasunod-sunod from the time na nag-click yung user up to the time na nag-purchase siya. So, remove ko lang itong delivery, bid strategy, significant edit, attribution setting, reach, impression, okay yan. Tanggalin ko muna tong tatlo na to. Amount spent, cost per result, itatabi ko yan sa cost per result. Schedule, tanggalin ko muna. So, link clicks, yan. Link clicks, CTR. Dalawa kasi yung CTR, guys. Isang CTR all, tsaka isang CTR link click-through rate. Kapag website po may website kayo or may landing page kayo na ginagamit, ang gagamitin nyo is, itong CTR, link click-through rate. Okay, yan po yung parameters po na check po natin. And then, landing page view. Okay. Ano pa ba? Purchases. Purchase value. Tanggalin ko lang itong ayan. And then, ano pa ba? ROAS. Return on ad spend. Ano pa ba? So, frequency. Move ko to dito. Ayan. So, check natin kung okay na siya. Kulang pa pala. Sorry. Adds to cart. And then, initiate checkout or checkout initiated. I-move ko to sa landing page view. Checkout initiated. Payment info. Adds payment info. Ilalagay ko to siya dito sa ito. Okay, apply. Okay, sunod-sunod na siya. Hopefully, okay na siya. Wait lang So, budget, amount spent, results, cost per result, reach, impression, frequency, link clicks, CTR, landing page view, checkout initiated, adds to cart, add payments info, purchases, ROAS. Awesome. So, yan. Hanap tayo ng ads dito sa aking
Facebook profile para makita niyo yung pagkakasunod-sunod. Switch ko lang to sa Facebook profile ko, no? Mabilis lang siyang intindihin. Now, hanap tayo ng ads na lalabas dito sa atin. Si Wind Up. Ito. Si Wind Up Watch Shop. Makikita natin sponsored siya, di ba? So, ibig sabihin, dumaan siya sa newsfeed ko. Automatically, makakount siya as reach. Okay? Pagdaan pa lang sa newsfeed ng target audience nyo, counted na siya as reach. And automatically, makakount na rin siya as impressions. Okay? Now, bakit mas mataas ang impressions usually sa reporting column ninyo? Kasi, let's say for example, na-target mo 500 reach. Tapos magtataka ka, bakit yung impressions mo around nasa 711, mas mataas. Ibig sabihin po nun, the same people na na-reach nung ads mo, but they have seen your ads more than once or twice. Okay? So, papakita ko po sa inyo yung actual mamaya. So, okay, again, na-reach ako nung ad na to, and at the same time, nagkaroon siya ng impression. Okay. And, doon kasi ma-determine yung ad frequency, kung ilang beses nakita yung ads mo ng users. So, ipapa-explain ko sa inyo yun mamaya. Now, out of, let's say, 1,000 impressions, ilan doon ang nag-click doon sa link mo? Okay, link clicks. Ibig sabihin, kung meron kang link na tinalagay doon papunta sa website or landing page mo, ilan doon ang link clicks? Okay, tapos makukompute po ni Facebook kung ilan yung percentage ng link click-through rate mo versus the number of impressions. Okay? Now, paano makakount ni Facebook yung link clicks? Pag kinilik ko itong call to action button. Let's say for example, yung shop now button, kinilik ko, boom. Then counted siya as link clicks. Minsan, meron naman link dito sa taas ng ad copy, dito sa bandang baba lang. Pag kinilik ko yon, counted din siya as link clicks. Okay. Now, dahil nakarating ako dito sa page na to, okay, makakount naman siya as landing page views. Okay? Dahil na-open ko siya, count siya as landing page views. Now, syempre mag-i-scroll ako, bla bla bla. Okay, nagustuhan ko tong watch na to, Timex. Kinilik ko yon. And then, ang mangyayari po noon, halimbawa, nag-ads, dapat baliktad pala to. So, nag-ads to cart ako, kinilik ko tong, saan yan? Add to cart, 10,900 yung amount, di ba? So, add to cart, kinilik ko yung add to cart button, and then, kilik ko yung checkout, lalabas din po yun, checkout initiated, nagkabaliktad lang yung ano. So, dapat yung checkouts nandito, pero okay lang yan. So, adds to cart, checkout initiated. So, yun po yung ginawa ko. Then, if I fill out the information here, na kompleto ko siya, lalabas yun dito as add payment info. Okay, add payment info. Dahil nakompleto ko na siya, and then pag kinilik ko yung pay now, dahil naglagay na ako ng credit card or PayPal man lang, or kung may COD naman kayo dyan. And then, click ko yung pay now, mag-account din po siya as purchase. Kasi nakompleto ko po yung part na ito. So magtatara po dyan yung purchase. Tapos kung magkano po yung conversion value, which is 10,900, lalabas po siya dito. Okay? Now, kukumpute naman ngayon ni Facebook kung magkano yung return on ad spend. Okay? Magkano yung conversion value? Halimbawa, 10,900 yung conversion value. 10,900 divide it by total number of total ad spend. Say for example, dito na gagana yung calculator natin. 10,900 divided by kung magkano yung nilabas mong budget. Halimbawa, naglabas ka ng 2,000 pesos. Ibig sabihin nun, ang return on ad spend mo is around 5.45x or 5x, close to 6x. Okay, yun po yung data na makikita nyo po dito. Okay, ngayon hanap tayo ng actual na scenario or yung actual na campaign na merong, anong tawag dito, merong data.
Sino maganda ditong i-check? Ano pa ko dito guys? Wait lang. Sino ba pwede? Benchmark dito. Hindi. Be fancy advertising. Sorry guys, wait lang. Hanap lang ako ng magandang dito na lang, si Digital Homey na lang para makita niyo yung eksaktong ads. Yung eksaktong data. Okay. Makikita niyo tuloy yung ads ko. Yung kung ano yung ads ko. Eto siya, okay? Umahawas na tayo. So, eto, yung pinilter out ko na lang para isang campaign lang yung nakikita nyo. So, ibig sabihin, naglabas ako, kaya lang lead generation pala to. Wait lang. Hanap ako dun sa may value talaga. Wait lang. Ito. May value talaga. Yan. Para naman makita nyo yung campaigns ko. Ayan. So, ngayon, eto siya ngayon yung original na campaign na nirarun ko. So, ibig sabihin nun, yung results, cost per result, nandiyo na siya, magkano yung budget ko daily, tapos magkano na yung total ad spend ko. Then, makikita mo dyan yung eksaktong click-through rate. Okay, 1 point, di ba sabi ko sa inyo, ang ideal click-through rate is at least 1 to 2%. So, pasok naman yung click-through rate ko. Ilan yung nag-click doon sa link ko? Ilang beses na nilang nakita yung ads ko, kaya nga medyo mataas na yung frequency ko, 3.89 na. Dapat nito, ang frequency mo is between 1 to 2% kapag, 1 to 2x kapag anong tawag dito? Pagka top of the funnel campaign. Kasi top of the funnel campaign ko to o yung cold audience. Okay? Now, dapat hindi siya tataas pero mataas na siya kaya medyo kailangan ko na magdagdag pa dito ng ads. Okay? Or maghanap na ako ng bagong audience. Now, ilan yung link clicks? Out of link clicks na yon 4,415, ilan ba yung bumili? So, may bumili, website purchases, 165. Tapos, magkano yung cost per purchase or cost per result natin, which is 243.36. Ayan, makikita mo na po dyan. Impressions. Ngayon, makikita mo dito, ang impressions ko, 294,101, pero mababa yung reach ko. Bakit? Kasi ganito yan. 294,101 minus 75,640. Ibig sabihin doon, roughly 218,461 ang nakita yung ads ko more than once. Okay, or more than twice. Kaya nagkaroon ako ng ad frequency na 3.89. Kasi based yun doon sa number of reach ko, nakita nila yung ads ko ng isa or dalawang beses or mahigit pa. Kaya po siya nagkaroon ako ng frequency na 3.89. Okay, that's basically out of 294,000, 218,000 doon ang nakita nila more than once. Tapos, ilan yung makikita mo dito na mas mababa ang landing page views kaysa sa link clicks. Bakit? Ganito 'yan. So ibig sabihin hindi anong tawag dito? Hindi ibig sabihin na 4,415 yung nag-click ng link ko, 4,000 din ang maglaland doon sa page ko. So ibig sabihin 4,415 minus 3,128. Ibig sabihin doon 1,287 doon ang hindi na hindi patient enough para i-load nila yung page. Ibig sabihin nag-click lang sila sa link pero hindi nila na-open yung page or hindi nila nakita itong page na to. Ito. Yan. So, nainip sila within 2 to 3 seconds dapat nag-load na yung page mo. Okay, within 2 to 3 seconds, nag-load na yung page mo kasi pag hindi nag-load yung page mo, tataas ang bounce rate mo. Okay, ibig sabihin nun, hindi nila na kumpleto yung task hindi nila na kumpleto yung step which is dapat makita nila yung page. Okay?
Out of 3,128 na nag-open ng page, ilan doon ang nag-add to cart? Wala akong add to cart na makikita dito kasi hindi naman ako Shopify. Okay, Funnelfy yung ginamit ko kaya wala akong add to cart dito at add payment info. Makikita ko na lang dito yung number of purchases, lalabas na lang siya dito. Kasi wala akong na-miss ko yung step na tong add to cart at add payment info kasi hindi naman ako katulad nitong Shopify kasi simple lang yung step nung funnel ko, very straightforward. So ito siya. Ito yung landing page ko. Pagka-click nila doon sa link, pagka-click nyo doon sa video ko, kinilik nyo tong join the live training, isa, and then nag-fill out na kayo dito. Hindi kasi ito part ng, anong tawag dito? Hindi ito part ng Funnelfy. Zendit po kasi yung ginamit ko dito. So, walang way para matrack kasi itong part na to. Kaya, ang itinarak ko na lang yung thank you page. Kaya makikita mo dito, yung thank you page na lang ng purchases ang makikita. Tapos magkano yung purchase conversion value, magkano yung return on ad spend ko. So lalabas po yun doon. Ngayon, sa mga, anong tawag dito, sa mga ibang industry dito, kung hindi naman kayo e-com, hindi nyo makikita yun dito. Kukumputin nyo ng manually, yun po yung bukas na pag-aaralan po natin. Okay? Malinaw po? May mga question po dito. Okay. If recruitment industry po, ano-anong yung dapat i-select na columns? Ideal CTR nga po is between 1 to 2% po ba? Yes, Sir John, if mayroon kang website or mayroon kang landing page. Pero hindi magmamatter yung click-through rate mo, Sir John, kapag nagme-messaging campaign ka. Ang magmamatter sa iyo yung number of messages. Okay? Bigyan kita ng isang example. Hanap ako ng messaging campaign dito. One of my ito. Tingnan natin to si King. Okay? Ang magmamatter sa iyo yung number of messages. Okay. Ito yung isang campaign ng performance in clicks. Share ako ng screen ko. Ito. Ang magmamatter sa iyo, number of results. Okay? Kasi kung messaging campaign ka, number of results, number of messages na nakuha mo, cost per message. Punta ka lang dito sa dulo. Cost per result. Ayan, ito pala na meron na siya doon. So, asan yung cost per result dito? Ito, cost per. Itatabi mo doon sa result. And that's it. So, makikita mo dyan, simple lang yung inyong metrics. Results, which is number of messages na pumasok, at cost per message. Magkano ba yung binabayaran mo sa bawat message na pumapasok sa'yo? Ganun lang siya kasimple. And then, make sure lang na maitatag mo yung, di ba tinuro ko sa inyo kahapon, yung create order para lumabas po dito yung amount tsaka yung return on ad spend nyo. Dapat sinuruan ko itong client na to, dapat meron siyang purchase order para lumabas yung value. Sana nagawa niya. Ayan o. Di ba? So, meta conversion value, malamang sa malamang hindi niya na gagawa yung create order na tinuro ko. Kasi ito, purchase conversion value, 550 lang. March 1 to 25. So, ibig sabihin, number of messages, kasi tingnan mo, number of messages na pumasok, 1,246. So, ganyan, 429, 4,695. Pero, tingnan mo, isa lang yung na-attribute na purchase. Okay, which is 550. Pero, kung tutusin, maraming bumili, kaya lang hindi na-attribute kasi nga, hindi niya nagawa ng purchases. Right? Question, Ma'am Irish. Based on your experience po, ano magandang platform for e-commerce? WooCommerce po ba or Shopify? Mas madali po ang Shopify. Hindi ko kabisado ang WooCommerce. Masakit po sa ulo ang WooCommerce. I mean, for me, ako kasi mas madali yung Shopify intindihin.
Meron akong free training dito, Ma'am Irish. Punta ka lang dito sa Facebook group natin. Wait lang share ko lang yung screen. Ma'am Irish, eto siya. Kung alam ko naka-join ka naman na dito. Dito sa Facebook group, meron ditong featured. Okay? And then, makikita mo dito sa bandang baba. Dami comments lang dito. Teka lang send ko na sa'yo para hindi ka mahirapan. Eto. Day 1, Shopify free training. Tapos yung day 2 nito nandun sa comment section. Ito, day 1, day 2, and 3. So kung gusto mo matuto ng Shopify building for free, send ko sa iyo to. Okay? Para gumawa ka ng Shopify mo. Okay? So free training naman yan. Okay? And then, mas madali mong i-build yan. Okay? Yan, day 1, day 2, day 3 nandiyan sa baba. Okay? If clothing business po, teka muna. Sagutin ko muna ito nasa taas. Coach, mas effective po ba yung may website in running ads kapag, ano yun? Teka lang nawala. Kapag nasa real estate or okay lang po kahit wala? Alam mo kasi Sir Edward, one way of removing the basurang leads is by using a landing page. Kasi imaginein mo, kapag ka nagme-messaging campaigns ka, kapag kinilik yung messenger button, automatically magpa-fire na yung ano mo, yung chat sequence mo, which is meron kang mangilan-ngilan doon na or madami doon na hindi naman interested doon sa ino-offer mo. Unlike kung meron kang landing page, nag-click mo na sila, tapos hindi para sa akin to. Di mag-aalis din sila doon sa website mo. So hindi na sila, kumbaga, mapi-filter out mo or yung landing page mo, mapi-filter out mo doon yung mga hindi interesado. Unlike doon sa, let's say, hanap tayo ng ad na messaging campaign. Hanap tayo ng messaging campaign na ad. Learn mo. Dito tayo sa isa. Let's say, learn more to mga landing page. Imagine mo, halimbawa ito anong tawag dito? Halimbawa kung may landing page ka, kamukha nito ni Accio halimbawa. Click ko yung learn more. Imagine mo, click ko yung learn more. Pagdating ko dun sa landing page niya, nakita ko yung headline, hindi para sa akin to. Aalis na ako. Okay, hindi na siya maka-count as lead. Maka-count siya as link clicks at landing page view. Pero imaginein mo kung itong learn more na to or itong send message button siya, pag-click ko, maka-count na siya as leads na pumasok. Paano kung hindi pa niya na kumpleto yung chat sequence mo? Di basurang lead siya as papasok. Kasi hindi na kumpleto yung chat sequence mo eh. Ano tayo ng messenger campaign. Wala. Puro may landing page. Nagets mo yung yung point ko, sir, anong tawag? Yes, go ahead. Yes po, na-gets ko po, Coach. Thank you po. Okay. So yun lang yung advantage po ng may landing page. Okay? Next question po natin is, if recruitment industry po, ano-ano po dapat i-select na columns? Lead generation yan, Sir John. So, nasagot ko na ba ito kanina? Lead generation, so most likely, messenger yan o yung cost per result ng messages or cost per result ng leads kapag meron kang landing page. Okay? Yun po yung importanteng column mo sa'yo. Kasi wala ka namang click-through rate pag messaging ka eh. Ang babantayan mo lang doon is yung number of messages.
Coach, anong magandang gamitin between daily budgeting and lifetime budgeting? Mas maganda po yung daily budgeting. Kasi pag lifetime budgeting yan, pag natapos mo na yung, naubos mo na yung ano mo, yung campaigns mo, ay yung budget sa campaign mo, mahirap po siya mag-duplicate or mag-continue ng campaigns. So mas maganda daily budgeting tapos i-pause mo na lang siya. Okay? Kapag hindi maganda yung result ng campaign mo. Okay? Ma'am Christine, if clothing business po, mas okay po ba na messaging campaign kasi hindi na effective ang boosting engagement? Yes, i-try mo Ma'am Christine. Tapos sales objective. No, i-compare mo yung sales objective dun sa engagement campaign kung mas nagwo-work po yung sales objective as compared doon sa engagement campaign. Okay, and then keep the one that is really working. Okay, yun po yung sagot. And Sir Benedict, Coach, yung kay Gab na Funnel 5 for MLM, okay lang ba yung 1K or needed talaga yung 5K? Don't know yung automation na sinasabi nila. MLM, no? Kasi kapag nag-uumpisa ka, you can use the 1997 na lifetime anong tawag dito? Lifetime access. Okay, hindi mo pa naman kailangan ng automation kasi hindi pa naman ganun karami yung email list mo, Sir Benedict eh. 'Di ba? Kahit i-manual email mo pa 'yon, pwede 'yun eh. 'Di ba? Pero kung madami ka ng email list, kailangan mo na ng automation. Kailangan mo na mag-upgrade doon sa lifetime access, lifetime LA Plus nila. Okay? Yung 5K kasi na sa agencypreneur yun, hindi mo pa kailangan yun. Okay, kailangan mo lang is yung one-time access, lifetime access, tapos pwede ka na mag-test doon using the lifetime access. Okay? Sana nasagot ko si Trillanes. Coach, paano kung may physical store gusto lang i-online like parang sari-sari store? Ano yung kung ang kung ang objective mo is papuntahin dun sa store mo, sa physical store mo, pwede naman messaging campaign but make sure na meron kang something na i-give, something to give away na parang get 30% discount. Pakita nyo lang tong promo code na to upon visiting the store. Kasi ang importante lang doon is mapapunta nyo yung tao doon sa store nyo para maklaim nila yung voucher na binigay po ninyo. Or get a free ice cream kapag nag-visit kayo sa store namin. Parang ganun. Kasi yun naman ang objective mo eh. No? Papuntahin sila sa store mo, sa physical store mo. Bakit ako pupunta sa physical store mo? Ano yung meron? Ibig sabihin, dapat meron akong i-claim na something para makapunta ako doon sa store mo. Ganun yung gawin mo. Okay? Coach, ano pong dapat gawin kapag hindi maganda yung results ng ads for the second month of running ads? Pero nung first month is okay naman po. Anong dapat gawin? Mag-test ka ng bago. Test ka ng bagong campaign, tapos test ka ng bagong offer. Okay, anong industry mo, Sir Edward? No? Nasa ano rin po kasi ako coach, real estate tsaka nasa food supplements industry, dalawa po. Okay. Ganito lang yan. Sa real estate, dapat may nami-maintain ka na cost per message. Paano mo mami-maintain yung cost per message? Kukumpitin natin bukas. Ngayon, yung cost per message mo yun, na-maintain mo nga ba? Pag na-maintain mo siya, na-check mo ba yung quality ng leads na pumapasok? Kasi, dapat nun, kung willing kang i-bid yung ganong cost per message, dapat alam mo din kung quality yung leads na pumapasok. Okay, kasi hindi importante na 2 pesos yung cost per message, tuwan-tuwa ka naman, tapos wala naman, puro naman basura yung leads na pumapasok. Mas gugustuhin ko magbayad ako ng 50 pesos na cost per message or 100 pesos na cost per message, pero matinong kausap yung nakakausap ko. Okay? Now, dun sa supplement mo naman, okay lang din naman, ganun lang din. Simple lang. Cost per message, quality of messages na pumapasok. Yun lang ang Okay, titingnan mo doon. thank Okay? you po. And then, kung magkano yung na-convert mo, ibabangga mo lang yun doon sa magkano yung in-spend mo. Pag negative ka ng ROAS, ibig sabihin,
Ibig sabihin nun, kung may pumapasok na benta, kasi madaling computein yan. Maganda yung computation ko bukas. Huwag kang mahala, Sir Edward. Kasi dalawa yung sa'yo. Isang e-com ka, tsaka isang real estate. Sa real estate kasi madali. Dahil mataas ang average order value ng real estate, mataas ang commission rate mo dyan eh. Kahit na isa lang yung nabenta mo dyan, kung commission ka ng 200,000 piso, eh walang problema yon. Pero kung halimbawang ang average order value mo 1,000 o 500 or 1,000 pesos, kailangan mo makabenta ng marami para tumaas yung ano mo, yung ROAS mo o yung average order value mo, depende doon sa promotions na binibigay mo. Magme-make sense yun sa'yo, Sir Edward, bukas, yung based doon sa calculator. Okay, kasi pwede nandito ba si Ma'am Christine? Ayan, nandito si Ma'am Christine. Pwede kasing marami kang order, marami ka namang napapa-order, kaya lang negative yung ROAS mo. Bakit kaya negative yung ROAS mo? May problema ka sa average order value. Yun yung problema mo na nakikita ko pagka negative yung ROAS mo. Kasi may napapa-order ka naman eh. Di ba? Yun yung pag-aaralan natin bukas. Ma'am Pat, Coach, if ang nature ng business is bookkeeping and accounting services, ano ba maganda na campaign? Landing page or messaging? You test both. Ma'am Pat. No? Tapos, ano to, malamang sa malamang, if I'm not mistaken, ang iyong target audience dito ay business din. So, B2B kayo. Medyo mahirap na campaign ang B2B. So, try both landing page or messaging at tingnan nyo kung alin yung mas nag-quality na nakukuha yung leads. Okay? Good evening, Coach. As a real estate agent, okay lang ba ManyChat ang landing page? ManyChat kasi, Sir Michael, is messaging. Iba po ang landing page sa Sir Michael sa messaging. Okay lang din naman ang ManyChat, wala namang problema doon. For as long as na kapag pumasok yung message mo sa ManyChat, natawagan mo yung leads na pumasok. Kasi ang problema kasi sa marami, nagre-rely na lang doon sa ManyChat. As if naman magaling makipag-usap yung ManyChat nila. As if naman magaling mag-close yung ng sale yung ManyChat. No? Kailangan po kapag high ticket yung product na binibenta mo, kailangan mo ng personal touch po diyan. Kailangan yung tinatawagan yung anong tawag dito, yung prospect po ninyo. Kasi magbibuild kayo ng relationship diyan, hindi naman 500 pesos na product yung binibenta nyo eh. Milyones po kaya yung binibenta nyo. 2.5 million, 3 million, 5 million. Nung nasa kotse ako, ganun din. Hindi lang basta 500 pesos yung binibenta ko. 800,000, 1.5, 2.5. So, tingin mo ba, kausap ko robot, alam kong kausap ko robot, kinabukasan bibili ako sa'yo? Hindi. Kailangan mo mag-nurture. Kaya kailangan mo ng funnel po dyan. Kailangan mo ng magandang funnel building mo dyan. At magbibuild ka ng relationship doon sa taong kausap mo. Okay? Yung mga real estate agents dito, meron tayong face-to-face sa April 19 to 21. If you guys want to learn more about it, nasa group po natin. Okay? Hello, Coach. Yes. May follow-up sana ako dun sa question niya, pero Apo. a little bit hindi masyadong connected. Yung part sa budgeting lang, Hmm. just for example, mababa lang yung budget na meron ka ngayon sa ad. Just for example, 5,000, di ba, nasa real estate ka. Dapat pa Apo. bang isugal yun? Yung ganun? Yun yung minimum requirement ko kasi 5,000 doon sa 100 pesos Facebook ad strategy. Kasi ganito yung formatting ko doon eh. Yung budget mo na 5,000 pang testing lang yun. Wala ka pa sa scaling doon. Pang testing mo lang yun. Imagine mo kung 100 pesos per day ka, total ng 30 days yun, 3,000 pesos lang yun. Testing ka pa lang doon, hindi ka pa nag-scale. Okay. Ngayon, kaya may buffer akong 2,000 doon para sa retargeting. Pero pwede mo rin siyang gamitin sa pandagdag na testing. Okay? So yun yung nilalaman ng 100 pesos Facebook ad strategy. Kasi yun yung magde-determine mo pang second month mo. Okay? Yung first month mo, testing, anong tawag dito, yung 5,000 pesos mo na yun, ilalabas mo talaga yun para mas spread out mo yun for the whole month for testing. Tapos sa second month mo, tsaka pa lang magde-decide sino dito ang
sino ditong ad set or ad ang i-continue ko for the second month? Okay? Kasi hindi pwedeng yung nagbomba ka kaagad ng 10,000 na hindi mo alam kung alin yung ano yung working at hindi. I Okay? see. Bali yung sinasabi niyo coach na ano po, 100 pesos sa isang ads lang yun, di ba? Isang Ad ad. set or Isang ad, okay. one campaign, one ad set, one ad. Eh kung marami kang ano, kung marami kang kaya nga ang ano ko, ang testing method ko, 3 araw mo lang i-run 'yon. Yung kung lalo kung may landing page ka, 3 araw mo lang i-run yung Mm. anong tawag dito yung ad mo na 'yon. Okay? Okay. Okay. Ngayon, kung magdedesisyon ka ng 5 to 7 days kung meron bang saysay yung mga nakakausap mo doon. Okay, lalo kung sa messaging campaign, ang dami kasing basurang leads sa ano, messaging campaign eh. At ang hirap if filter out yung mga basurang leads sa messaging campaign. Meron akong yung anong tawag dito yung para masolusyonan yon yung mga basurang leads na pumapasok. Hindi pa rin guaranteed na wala talagang papasok na leads, pero masosolusyonan mo yung part na yon para ma-eliminate mo yung campaigns na may pumapasok na basurang leads. May tracking, simple tracking lang sa messaging campaign na yon ang ilalagay mo doon sa ad account mo, sa ad naming convention mo para matrack mo siya doon sa resulta na nakukuha mo. I see. So Oo. mas advisable talaga po coach kung may landing page ka na website ano pag nasa real estate Opo, para ma-eliminate yung mga basurang leads. opo. Ang I see. anuhin mo lang doon is tataas po yung cost per result mo, definite 'yon. Natataas ang cost per result mo kung nagbabayad ka before ng 5 pesos, 10 pesos na cost per message, 20 pesos, baka tumaas ng konti maging 60 pesos 'yon, 100 pesos, whatever. Meron nga ako nakita yung isang estudyante ko umabot ng 200 piso eh. Sabi ko, quality ba yung leads na pumapasok diyan? Sabi niya, quality naman. O sige, continue mo. Mm. Nakaka-zoom mo ba? Nakaka-zoom mo ba? Kasi pag sinabi mong quality ang leads na pumapasok, una kong tinitingnan doon, nakaka-zoom mo ba yung leads na pumasok? Kasi pag hindi mo nakaka-zoom at sinabi lang niya na, yes, pabili ako. Tapos for 6 months ay magkausap kayo, pabili ako ng pabili. Tapos wala kayong parang patutunguhan na pag-uusap, eh basura 'yun. Lalo yung nag-opt-in sa message ninyo na with ano, may pre-qualifying question ako doon na when do you plan to invest? Tapos may se-select siya doon na within 1 month, within 3 months, within 6 months, or within 1 year. Tapos wala man lang siyang kinilik doon, basura 'yon. Tapos sasabihin, may pre-qualifying ako doon, okay, please let us know what is the correct phone number to call you. Tapos hindi man lang nagbigay ng number, basura 'yon. Okay? So, ang quality na leads na mako-consider mo, yung pumasok, nagbigay ng number, mas maganda kung nagbigay ng email sa messaging mo. Tapos, sir, when do you plan to to hop on a call? Kailan ka ba available? Ang problema kasi sa madami din, binigay na lahat ng bala. Magkano yung unit? 1.7 million. Tapos binigay mo na yung bala mo. Paano pa magtatanong sa'yo, binigay mo na yung bala mo. So, bago mo sagutin lahat ng tanong niya, wag mong sasagutin sa messaging sequence mo. Kasi pag nakuha niya na yung details, wala na. Ano pang ano mo? Ano pang wala ka ng chance para mag one-on-one kayo, mag face to face o mag Zoom call kayo. Ano pang question ko na iko-questions itatanong sa iyo? Eh wala na nga eh. Nakumpleto mo na yung sagot dun sa Messenger eh. Di ba? Okay. So ibig sabihin coach, mali po na ilagay yung price ng property dun sa post or sa ads in case? Yeah, I mean, ganito yan eh. Okay lang din naman ilagay, wala namang problema. Kaya lang, yung sequence ng chat flow mo, kumbaga, yung lahat ng baraha mo, binigay mo na lahat. Kumbaga, ito po siya, ito po siya. Much better po na
Sir, for any question, for further questions po, mas maganda po na makapag-Zoom po tayo. Yun ang i-insist mo. Mag-Zoom kayo, mag-Zoom call, and doon mo ma-establish yung ano mo, yung sarili mo. Kasi mas madaling mag-close ng sale kapag ito, may kausap kang Mhm. totoong tao. Kaysa sa yung pinababayaan mo yung chat flow mo, pinababayaan mo yung many chat mo na mag-close ng sale para sa'yo. Hindi yun magaling. Hindi yun magaling ano, mas magaling yung tao na personal mong kausap. Tapos syempre, it builds trust. Kasi putik 2.5 million yung pakapakawalan ko, kausap ko robot. 'Di ba? Mas gusto kong kausap yung tao na nag-Zoom call tayong ganyan at mapipinpoint mo kung para anong project ba ang bagay sa kanya. Eh single pala ako, seaman. Tapos pabalik-balik ako sa ano, sa Europe, sa Asia. Tapos taga Davao ako. Anong anong fit para sa akin? Alangan naman bentahan mo ako ng duplex. Alangan naman bentahan mo ako ng bungalow. O di condo yung the best sa akin kasi single lang ako eh. Syempre, alangan naman pumunta ako ng paglapag ko sa airport, syempre pagod-pagod na ako. Eh kung may condo ako dito na pwede kong stayhan, makakapag-gimmick pa ako kasama ng mga friends ko. At least na ipoposition mo yung product mo, hindi yung you are selling to everyone. 'Di ba? Tanungin mo muna, sir, ano po ba ang ano niyo, requirements po ninyo? Iba-background check mo, ano po yung may family na po ba kayo? Family of ano ba kayo? Family of 4, family of 5, etc. Oh, sir, mukhang bagay sa itong duplex. Oh, sir, bagay itong bungalow sa iyo. Oh, sir, townhouses pala. Baka ano, medyo pasok sa budget mo. Eh kaso hindi eh. Naibigay mo na yung mga bala mo doon sa chat. And then hindi mo na ano tawag dito, hindi mo na-address yung pain points nila. Yun yung kung hindi mo pa napanood yung ano, yung webinar nung nakaraan, diniscuss ko to doon. I-send ko sa iyo dito. Wala. Sige po, coach. Actually, yung broker ko po kasi, sinabi niya mas maganda daw na ilagay na yung lahat ng details para yung makukuha mo na, yung mag-inquire sa'yo, alam na yung price para kung sakali, hindi na siya mag-inquire kung sakaling hindi niya kaya yung Hindi niya presyo. kaya. Wala namang Parang problema ganun. doon. Oo, ang ano lang kasi doon, ang downside lang kasi doon, pag kayong naibigay mo na kasi yung price na yon, okay lang, okay nandiyan siya. Pero wag mo siyang bigyan ng kumpletong sagot. Ang kumpletong sagot na makukuha dapat niya nung nag-Zoom call kayo. Basic, okay po. Okay, Okay, ito yung webinar namin nung nakaraan. So pwede mong panoorin 'yan. okay, coach. Thank you so much. Okay? Last question So po yung sa ano, yung sa training niyo po sa face-to-face, April. Hanggang kailan yung bayaran po nun? Payment. hanggang 31 yung early bird promo. Ito send ko rin sa iyo yung details ng update. Wait lang. Ito. Send ko dito sa chat box. Within Quezon City kasi yung ano yung voting eh, parang mas doon yung madaming Opo. nagvo-vote eh. Doon din naman So, malapit yung office namin ni Feber. ayan. So, check mo na lang Okay yung po. post na yan. Thank you, coach. Thank you po. Okay, sige. And sagutin ko yung iba dito. Kasi may meeting ako ng 7 eh, baka abutan ng 7 tayo. Coach Go, Skis, go Coach ahead. Skis po, medyo ano kasi yung tanong ko. Coach, ito kasi sa boosting before ako nagbo-boosting kasi. Pero bala ko naman po mag-ads. Hindi ko pa, tatry ko po this time. Pero yung akin pong dati sa boosting, bakit po kaya coach, ano po kayang sagot dun sa, ako po ay nagbo-boost, halimbawa po ay 10, 9 a.m. Mm. Tapos nagrara naman po siya agad, nagkakaroon po ng buyers. Pero pagdating po ng kinabukasan, syempre ano po yun lifetime yung budget ko, hanggang kinabukasan po yung budget ko. Pagdating ng 9 a.m. ulit, parang wala na po siyang buyer. Bakit po kaya ganun, coach? Kaya nga po, hindi ko nire-recommend yung lifetime budget. Mag-daily Kaya budget. po kaya Yes. kailangan po daily budget. Yes. Kasi So nagte-test ka eh. kailangan talaga, Oo. coach, try ads. Anong try ads? Tatlong Yung ads? ads po, yung ads po talaga kaysa boosting. Oo. At yung sa ads manager ka maglagay, tapos wag mong i-lifetime budget. Kasi nga, sa testing pa lang, isipin mo kung 100 pesos for 7 days, o di 700 pesos na yon. 'Di ba? Opo. Merong sinabi si Russell Bronson eh.
Whoever can spend the most to acquire new customers wins. Tagalogin ko ha. Kung sino yung mas maraming budget para makapag-acquire ng bagong customer, siya ang mananalo. So kailangan, Paano? Sige, sige, coach. so kailangan nakadiretso yung budget mo kasi nagte-test ka nga eh. Eh paano kung nag-lifetime budget ka, 2 days mo lang ni-run? Eh paano magla-learn sa Facebook doon? Okay, coach. Gets Hindi ko mo na. siya binigyan ng hindi mo na siya binigyan ng ability to learn. Kasi imaginein mo, in order for Facebook to exit the learning phase, Facebook has to get at least 50 conversions in a week. 50 Okay, coach. conversions meaning 50 benta or 50 leads ang nakuha niya within a week bago siya mag-exit ng learning phase. Eh kung maliit lang ang budget mo, mahirapan kang mag-exit sa learning phase. Dapat nagko-continuous testing ka. Okay po. Gets? Paano naman po, coach, kung halimbawa, di ba before po ang budget ko 500, dahil hindi na nagana sa akin yung 500, pwede ko po bang itry pa rin sa ads na mag-budget ng halimbawa po 2,000 per day? Magto 2,000 per day ka, Ma'am Christine, kapag may winning ad ka na. Before, dun sa boosting ko kasi, coach, nagtatry ako ng 2,000. Maganda naman po yung result. Yan nga lang po, parang, yun nga po yung dahil sa pricing ko, medyo parang dun ako nalugi. Okay, yeah. Pero if Yung average ever, order value mo, may problema doon. pero if ever, coach, pwede ko na rin yung gawin sa ads. Yung Hmm. mismong sa ads po talaga. Yeah. Kasi yung mga Okay. nag-i-e-com, ang ginagamit nilang budget, babambahin nila ng 1,000 pesos daily budget. I-launch nila ng 12 midnight. Tapos babantayan yon ng up to 10 AM. Okay, pag 10 AM walang masyado pumapasok na benta, papatayin yung campaign. Pero kung by 10 AM to 11 AM, nakita mo sunod-sunod yung benta, may chance yun na mag-optimize yun ng buong araw. Ibig Okay. sabihin, may winning ads ka na So, ibig sabihin, coach, di ba dati nagbo-boosting po ako, tas may pumapasok, kahit mag-schedule po ako ng umaga ng 10 AM, pag may pumasok agad po ng mga customer, ibig sabihin winning ads na po ba yun? Pag, 10 AM ka naglo-launch, Opo, minsan po 9, minsan 10, minsan 11. Hindi ko pa kasi, try mo 12 midnight pag nagte-test ka. sige po. Okay, kasi mamimiss mo yung part na 6 to 8 AM eh. Nandun pa Sige, naman yung maraming eyeballs. sige, coach. Try ko Okay. po yan. Thank you po. Yun lang, Sige. coach. Para makapag-determine ka kasi kung 10 AM mo na launch, tapos meron palang buyers nung between 6 to 10 AM, eh, yung decision making mo doon, hindi na absolute kasi, baka sabihin mo, walang pumasok na benta. Eh, yung pala, meron kang buyer nung between 6 to 8 AM Okay. or between 6 to Okay. 10 AM. Nasayang yung budget mo na hindi tuloy alam din ni Facebook kung sino yung audience mo. Kasi nga, na-miss mo yung window na yun. Tama po ba, coach, na halimbawa magpo-post po ako ng aking paninda ng 5 PM tapos i-schedule ko siya, yung ads ko i-schedule ko siya ng 12 Pwede. AM. Ayan po ako. Pwede. Sige, Oo. coach. Diba, Yes, ngayon, mamayang madaling araw, may bagong ad ka ngayon. Pinost mo ngayong pag-uusap natin na to. O di-schedule Opo. mo siya ng mamayang madaling araw. Okay po. Thank you, coach. Okay, thank you. So, Sir Edward, Coach, ano pong dapat gawin kapag hindi na maganda yung results 2 months sa running ads? Pero nung first month is okay naman po. Parang nasagot ko na to, hindi ba ba? Nasagot na, coach. Nasagot na po. Nasagot ko na. Thank you. Ito. Coach, pag ikong products like gadgets, di na need ng Funnelfy pag may website, tama po ba? Yes, Ma'am Irish, kung meron ka namang Shopify or WooCommerce, pwede naman na yan. Pero Shopify, the best yung Shopify kasi madali lang po siyang gawin. Kahit wala kang coding skills, madali mong gawin. Pag sales messaging, Objective Coach, okay po ba na may mga nakalagay na post na with freebies para mas... Yes, Ma'am Christine. Lalo kung kung anong tawag dito, kung nasa e-com ka, mas maganda kung may freebies. Okay?
Doon sa mga nagbebenta ng high ticket products, yun nga, yung kung real estate ka, financial advisor, hindi na po siya catchy or hindi na po siya compelling yung mga discount. Hindi na po siya enticing. Hindi ako kahit ako hindi ako na-entice yung 15 peso, 15,000 discount, 25,000 discount. Hindi po siya enticing. Bibili po sa inyo yung client, yung prospect po ninyo dahil sa service po ninyo, kung gaano po kaganda yung service ninyo. Kung paano niyo po sila tinrato as buyer. Minsan kahit na kahiyaan na lang dahil sobrang asikaso niyo sa kanila, kaya sila bibili sa inyo. Nung nasa kotse ako, dinideliver namin, sinusundo pa namin sa bahay para lang magpirma ng cheque. Alam mo yon, kung yung VIP treatment, doon sa inyo bibili yon. Pag VIP treatment ninyo yan, at nakausap nyo ng face-to-face or ng Zoom meeting, bibili sa inyo yan. Guaranteed yun. Kahit pa gaano kamahal yung binibenta nyo. Kasi ipifit nyo dun yung binibenta nyo, kung ano ba yung requirement niya. Kasi family of 4 yan, o di family of 6. O di syempre, mas malaking unit ang bibenta nyo dyan. And then, kung malaking unit, pasok pa sa budget nila. Ay, sir, hindi po pasok sa budget. Hindi mo naman sasabihin, hindi pasok sa'yo. Pero, sir, baka you would want to consider this another option. Di ba? Kasi hindi mo may bibigay yung another option na yun kung hindi mo naka face to naka Zoom. Hayaan mo yung chat. Hindi siya mag-uubos ka lang ng budget sa chat, promise. Okay? Sa boosting to coach, bakit po kayo pag mag-end na ang ads, wala na po? Ito na yung sasagot ko na yata. Ano po ba acceptable na cost per message? Ano po yung sobrang mahal na? Malalaman mo po, sir, dyan bukas. Doon sa customer acquisition cost para kung paano. Okay, dapat ilagay yung price. Pwede naman. Again, basta na pre-qualify mo yung audience at na susundutan mo ng mga pain points sila. Yes, tama si Sir Benedict. Get them curious para makausap ka. Okay, ibigyan mo sila ng dahilan bakit sila kailangan makipag-Zoom call sa'yo. Ano yung dahilan na yun? Mag-isip ka kung ano yung dahilan na yun. Okay? Use price range, yes. Correct price range, Ma'am Pat, yes. Coach, ilang business portfolio ba ang pwedeng makreate if ever more than one? Can we use the same email? What do you mean, Ma'am Marvely? Hindi ko masyadong nagets. Coach, pa-send letter ng all recordings. Nasa ano po, Ma'am Eileen? Nasa dashboard po ninyo. Okay? Coach, pasali po sa GC. Wala ka pa ba sa GC? Batch 11 ka ba? Ito. Ito yung GC natin. Ito yung GC natin. Ilang weeks po or days bago maibalik sa track ads kapag nahinto na? Okay, 1 month. Coach, hingi ka ng affiliate commission kay Gab. Paano naman? Wala. Kinukulit ka nga si Gab dun na bigyan ako ng affiliate link. Kasi yung mga nag-join sa Funnel Fi hindi pa Okay? Yun, may meeting na ako, guys. Pasensya na. Pag may mga questions kayo sa na lang, sa Telegram kung naka-join na kayo sa Telegram. So, yun. Maraming salamat, guys. I'll see you tomorrow, last day natin at exactly 7:30 PM. All right? Maraming salamat, guys. Yung mga hindi ko nasagot, hopefully makapagtanong pa kayo bukas. All right? Thank you so much and have a good night. Okay, bye-bye.